May bagong banat na naman si Vice President Sara Duterte, mga kababayan, mga bossing. Patungkol dito sa pagpapalit ng bagong liderato sa Kamara ng House of Speaker, mga kababayan. So tandaan natin, mga kababayan, si Martin Romualdez ay nag-resign lang bilang speaker. Pero hindi sinabi na nag-resign siya bilang congressman. So, kahit na nag-resign siya sa pagiging speaker, pero congressman pa rin siya, mga kababayan. Di ba? So, may posibilidad na babalik pa rin ito sa pagiging speaker. Mga kababayan, may posibilidad lang. Kasi nakikita na natin na nagkakagulo ngayon dyan sa Metro Manila. So, siguro, sa opinion ko, mga bossing, mga kababayan, opinion ko lang ito, mga kababayan, baka hihipuin mo na yung gulo, yung mga kaguluhan na nangyayari. And then pagkatapos, pag mawala na yung gulo, ayan, baka na naman. O, di ba? Babalik na naman bilang speaker. So, sabi ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan, ang pagpapalit ng liderato dyan sa Kamara, para lang sabihin na may ginagawa sila. So, ayan, mga kababayan, ang kanyang komento dito. So, mayroon siyang bagong banat ngayon. Panoorin natin yung kanyang bagong statement patungkol dito sa mga pagpapalit ng bagong liderato, mga bossing. Pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Sila lang pala to. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. So sila lang din yon, sila lang din yan, at sila lang din nag-usap kung ano ang gagawin nila, at sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget, because this is all about, number one, the presidential elections of 2028 and the budget of 2026. Kasi inubos naman na nila yung 2025, di ba? So 2026 na pinag-uusapan dito. Grabe yung revelasyon na binigay ni Vice President Sara Duterte. Kaya pala, sila lang pala dito, no? Sila lang yung nag-uusap. Kasi pinaghahandaan pala nila itong 2028 presidential election. Kasi ubos na yung 2025 budget. Kailangan nila itong 2026 budget para meron silang maponduhan pala para sa 2028 na presidential election. Tandaan nyo, mga kababayan, ilang taon na lang matatapos na ang termino ni President Bongbong Marcos. Kaya naghahanda na rin sila para dito sa 2028 presidential election. Kaya sila lang ang nagpapalitan dito sa liderato sa speakership. So tandaan din natin dito, mga kababayan, mga boss, na si Martin Romualdez ay bumaba lang bilang speaker. Pero tandaan natin na hindi siya nag-resign bilang congressman. So, may plano pa rin ito, no? Grabe yung laro dito, mga kababayan. Grabe yung laro dito. May plano ito. Baka papakalmahin lang yung taong bayan. Pag nakita na makalma na yung taong bayan, babalik na naman ito sa pagiging speaker. Ayan, ganyan yung laro nila. Grabe.